Eto, tanong lang, huwag kayo magagalit. Ang pikon talo. Sino kaya ang unang mahuhuli ng PNP CIDG under General Nicolas Torre III? Yung mga vlogger na kinontempt ng Tradcom sa Kongreso o yung mga co-accused ni Duterte sa crimes against humanity sa kailang kaso sa International Criminal Court? Yan po yun eh. Yan po yung nabitin bago nag Holy Week. Pero pagkatapos ng Holy Week, magiging normal na ang lahat ng galaw sa pagpapatupad ng batas. Hindi po idininay at hindi po pwedeng ipatigil nung hearing ni Aimee sa Senado ang trabaho ng Executive Department sa pagpapatupad ng batas. Especially sa kapag meron ng warrant of arrest o may mga order, lalo na yung request ng Kongreso, Tradcom, Committee on Public Information, Committee on Public Information and Technology, Committee on Public Order and Safety, na nag-iimbestiga sa mga fake news vlogger. Di umano'y nagpe-fake news na mga vlogger na identify sa mga Duterte sa pag-iimbestiga ng Kongreso tungkol sa illegal pogo, drugs at iba pa. Dahil dyan, para lang sa inyong kaalaman, baka nakalimutan nyo, ipinakontempt ng Kongreso sa magitan ni Congressman Paduano si Mark Lopez na nagsabi na ang Pilipinas daw ay nagwa-water cannon din sa West Philippine Sea. Pagkatapos na umami siya ay fake news at nagsorry, nagsulat pa ng laban sa Kongreso na paglabag sa kanilang rules, kaya kinokontempt siya, pinakukulong siya sa loob ng 10 araw sa Kongreso. At hindi pa na ipapatupad yan. Kaya pwedeng hulihin siya anytime ng CIDG. Sino pang pinakontempt yan? Si Sasot. Si Sasot. Yan hong isa rin vlogger. Sino pa? Si Badoy. Loren Badoy at saka si Eric Celis. Yan po yung tatlong yan, lahat nasa abroad na. Ewan ko kung nagbalikan na. Okay? May mga contempt order yung mga yan. Si Banat Bay o Byron Cristobal, yan ang tunay na pangalan. Yan po ay supena ang ibinigay sa kanya. Pag hindi siya nakapagpaliwanag kung bakit hindi siya dumalo sa ilang hearing na, contempt na rin ang aabuti niyan. Isa rin yan sa kinasuhan ng libel at sedition, inciting to sedition ni General Torre. Pero until now, binabanatan niya ng personal si Torre. Actually, lahat po ng mga naging vlogger ni Digo ngayon po ay mga utak kriminal na. Diba? Kaya nga po, yan, katulad niya, si Banat Bay, nasa Japan, naghahanap ng asylum daw doon. At wala na yatang balak umuwi dahil nga nakasuhan ng inciting to sedition. Napaka-tindi po ng kaso na yan dahil no bail po yan. Kaya talagang magpupulasan ng mga yan, yung mga takot na takot makulong. Kung hindi ba naman kayo gumagawa ng katarantaduhan, edi sana hindi kayo nakasuhan. Kaya lang, dahil sa pagtatanggol sa isang kriminal na katulad ni Kibulok, nako, talaga makakasuhan kayo dyan. Diba? Yan ang kapalit ng mga malalaking halaga na ibinayad sa mga vlogger. Sabi nga nung isang kakilala ko, sabi, Mac, sayang, pro-government ka eh. Sabi ko, bakit? Kasi alam mo, yung mga vlogger na kasama mo noon, mga kasama mo kay Yorme, pumunta doon kay Kibulok, doon sa Davao. Libre lahat. Plane ticket, pagkain, hotel, pinasyal pa. At most especially, pinaka-importante daw talaga, merong tip. Merong pasobre si Kibulok. Kaya nga sabi ko, kaya pala nung nakita ko, yung mga tukmol na vlogger na nagpunta doon, nagbablog, sabi, wala naman dito wala namang masama dito, maayos dito. Natural. Sabi, kinumbida daw yung mga vlogger, inimbatahan daw yung mga vlogger doon para mag-imbestiga.
hindi kayo mga nag-imbestiga. Pumunta yung mga vlogger doon para pabanguhin ang pangalan ni Kibuloc at sabihin na walang nangyayaring anomalya doon. Natural. Alam nga namang pupunta kayo doon para mag-imbestiga. Hindi nga kayo papapasukin doon kung kayo mag-iimbestiga talaga. Katulad ng ginawa kay Torre, hinarangan, di ba? Kaya yun, scripted yun. At meron pong malaking halaga daw po na bayad yun. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nag-tip sa akin yan dahil nako, aawayin tsak nila dahil malapit po sa kanila yung tao na yun. Kaya sabi ko, okay lang ka ako hindi naman ka ako naghahangad ng ganyan Saka isa pa, tumanggap ka man ng pera sa ganyan, naku sigurado may balik yan. Ano naging balik, di ba? Kaso. Ano ngayon? Eskapo. Tago, 'di ba? Yung mga tapang-tapangan, yung mga piling malalakas nila, mga piling untouchables at mga piling akala mo kung sino. 'Di ba? Ayan na. Di mga tago-taguan pong kayo ngayon. So ito pa ang isa na pwedeng mahuli. Na pwedeng uli ni General Torre. Etong si Bato. Kasi meron pong mga bulong-bulungan po ngayon sa aming community at sa mga GC. Ng mga vlogger na matunog po na meron pong dadamputin na daw ng mataas na opisyal ng gobyerno dahil meron na daw pong warrant of arrest. Ngayon po, meron daw pong mga sumusunod na ngayon dito. Hindi lang natin na confirm kung totoo ba ito o hindi. Meron na daw pong sumusunod dito para anytime po na lumabas na po yung katulad nung nangyari kay Digong, ay talaga daw pong dadamputin na. Ala na daw po makakapigil. Wala na kahit sino, hindi daw to kayang pigilin. Kahit hindi daw po kilalanin yung warrant of arrest, kahit hindi kilalanin ng ICC, wala na daw pong makakapigil dito sa sa pagdampot na ito. Ala Digong daw po ang gagawin na pagdampot. Yung hindi na makakapalag. Yung wala nang kumbaga hindi na makakahindi. At isasakay daw po ulit doon sa eroplano papuntang Dahig. Hindi ko sinasabing si Bato to hindi ko sinasabing si Bato. Kaya nga, si General Torre ng CIDG ang magpapatupad ng mga pag-aresto dyan sa mga DDS vlogger na kinontempt. At yun namang warrant of arrest na ang sabi nandito na, may nagsasabing nandito na yung Interpol, may dalang warrant of arrest, may nagsasabing papunta pa lang. So hindi natin bigla-bigla na lang yan. Again, CIDG ang magpapatupad niyan. Si Senator Bato ang isa dyan at yung mga retired general ang sinasabing co-accused ni Duterte sa crime against humanity. Hindi rin mapipigilan yan. Dahil kung si Duterte nga hinuli at pinadala doon, sino si Bato? Sino yung mga general? Lahat yan ay babagsak sa kamay ng batas kapag nahahawak ka na ng CIDG, PNP ang mga order na ito. Na pinalamig lang pansamantala, naglaylo lang kasi nag-Holy Week tayo. Ngayon pabalik na tayo sa normal next week na buhay at proseso. Ayan po, inuulit ko, hindi kayang pigilan. Sinabi na yan ni General Torre, hindi yung pagyayabang, yun ay paninindigan. Kasi iba yung pagyayabang kaysa panindigan. Yung ginagawa ni Torre, paninindigan yun, hindi pagyayabang. Itong si Banat Bay, sinasabi, mayabang daw si Torre. Galit ka lang kasi kinasuhan ka ng inciting to sedition at saka libel. Di ba? Hindi pagyayabang ang pagsasabi at pagpapatupad ng batas. Ang pagyayabang yung walang kayang gawin. Si Torre, pinanindigan na Banat Bay yung dalawang amo mo. Si Kibuloy, hinuli ni Torre. Si Digong, hinuli ni Torre. So hindi yun pagyayabang, yun ay katapangan, pagpapatupad ng mga court order. Ang yabang kasi yung puro salita, walang ginagawa. Puro salita, walang nagawa. Puro banta, katulad nyo. Itong si General Torre, kulang sa salita, puro gawa. Nakita nyo, dalawa na yung hinuli, parehong nakakulong. O diba? Ayan ho yung pinag-uusapan. Diba? Ayun lang yun. So aabangan natin, sino-sino ang susunod. Hindi po titigil ang rule of law ng administrasyon. Kung pinatupad yung Republic Act 9851 na over sa ICC, si Duterte, yan din ang ipapatupad. Kapag dumating ang warrant of arrest galing sa ICC, dala ng Interpol,
ipapatupad din ang Republic Act 9851 laban sa mga aarestuhin like Senator Bato at yung mga retired general na co-accused. Ganyan po ang mangyayari. Dahil yung Republic Act 9851 buhay na batas. Ano ba ang sinasabi doon? Kabilang sa provision doon ay yung i-turn over sa ICC ang mga akusado or suspect. Alam niyo po, kung wala pong ginagawang masama, etong mga katulad ni Banat Bay, ni Lorraine Badoy, ni Eric Celis, hindi po yan magtatatakbo. At etong si General Torre ay ipagkakapitagan pa nila. Kaya lang nga po kasi, hindi po pabor sa kanila ang lahat ng mga nangyayari. Ang mga vlogger po na mga nagpe-fake news ay kinakasuhan. Kaya po, di ba, ano ang kanilang gagawin? Magtatatakbo, magtatago. Kasi nga po, wala naman silang bearing, wala silang hawak na katotohanan. Diba? Kaya yung mga taong yan, hindi dapat yan pinagkakatiwalaan, hindi dapat pinapaniwalaan. Kasi kung papaniwalaan mo yung mga tao na yan, madadalakan yan sa hukay. Katulad niyan, biruin mo, si Eric Celis, napakatapang kapag napanood mo sa SMNI. Napakatapang. Talagang akala mo totoo ang kanya mga sinasabi. Pero nasan ngayon? Nagtago. Etong si Lorraine Badoy, ang alam ko, sabi nung isa nating kaibigan sa Hong Kong, nandun daw po sa Hong Kong. Tapos si Banat Bay nga, nandun sa Japan, nagsisik ng asylum doon. Kita nyo yung mga tao na yan, di ba? Kaya ayaw nila kay General Torre. Dahil nga po, ito yung uhuli sa kanila eh. Ito yung nagpapatupad ng batas. Ito pa, si Bato de la Rosa. Kaya ayaw niya kay General Torre kasi nga may posibilidad na si General Torre din ang uhuli kay Bato de la Rosa kapag lumabas na po ang warrant of arrest. Kapag pinatupad na po, kapag nandyan na po. Katulad na nangyari kay Digong na hindi na nakapalag at wala nang nagawa, kahit sino walang nagawa. Dahil nga po iyon ay rule of law. Hindi nila maitatanggihan na tama lang ang ginagawa ni General Torre at sila ang gumawa ng masama. Bakit? Imagine niyo, 40 days na si Digong na nakakulong. May demanda ba? Laban kay General Torre dahil sa ginawa niyang sinasabing illegal, unconstitutional na paghuli kay Digong? Meron po ba kayo nabalitaan na may nagsampa na ng demanda laban kay General Torre? Laban kay Lucas Bersamin o kay DOJ Secretary Boying Remulla, kay DILG Secretary John Vic, at kay PNP Chief Marbil. Meron po ba kayong nabalitaan? Wala po. Diba? So ibig sabihin lang nun, tama lang talaga ang ginawa ni General Torre. Bakit? Anak ng teteng, napakaraming abogado dun sa side ni Digong. As in, napakarami pong abogado. Battery of lawyers ang meron sila. Pero di ba walang ni isa man lang maglakas ng loob na magdemanda kay General Torre? Ano hamon ni General Torre? Ireklamo nyo na lang ako. Idemanda nyo na lang ako. Pero bakit ni isa wala pong makapagdemanda? Dahil nga po, tama ang ginawa ni General Torre. Di ba dapat nga matuwa ang ating mga kababayan, lalo na tong mga vlogger na tong sila Banat Bay. Dahil merong isang General Torre na nagpapatupad ng tamang batas. Pero hindi po sila natutuwa. Bakit? Kasi maling batas po. Batas ni Digong ang gusto nila na masunod. Yung tamang batas na pinapatupad ni Digong, yun yung patas. Patas na batas. Hindi katulad noong panahon ni Digong na ang batas ay si Digong. Diba? Yan lamang ay katibayan na itong mga taong ito, ang gusto nila sila nasusunod. Sanay sila na sila ang sinasaluduhan. Ngayon, merong kumokontra sa kanilang mga katarantaduhan. Kaya nagagalit sila kay General Torre. At yan may naunang kinatigan na ng Supreme Court na may karapatan ang Philippine government, ang Estado, na i-turn over sa ICC ang mga may kasong Pilipino. No one is above the law.
Ruling ng Supreme Court yan. Kinatigan ng Supreme Court. Kaya nga yan ang pinagbasihan ng Executive Department. Yung Supreme Court ruling at pagpapatupad ng Republic Act 9851 dahil sa warrant of arrest. Yan po ang mangyayari. Hindi natin alam kung kailan bukas makalawa. Hindi natin alam kung nandito na ba ang warrant of arrest o wala pa. Pero definitely paparating yan. Kasi sinabi na ng ICC, tuloy ang trial. Tuloy ang napapanagutin at ihaharap sa trial ang mga akusado katulad ni Duterte at kanyang kasamahan. Kaya expected natin may mangyayari sa susunod na araw. Kahit senador, kahit sino pa, huhulihin yan. Kasi yun na yung president, yun na po yung kapangyarihan ng batas na pinapairal. Please like and share ng ating video at huwag magalit, huwag mamersonal, huwag maniwala sa mga troll at basher. Kasi yung mga yan ay hindi nila alam ang kailang ginagawa. Sarado ang isip nila. Barado ang kanilang kaalaman. Kaya huwag yan yung pansinin yan. Hindi makakadagdag yan ng talino at magandang buhay. Sa halip may stress lang kayo. Masisira. Huwag niyong patulan yan. Okay? Paalala ko lang dun po sa mga nanggagamit sa aking account. Maging maingat po kayo. Huwag niyong abusuhin. Lalo sa Facebook, may nanggagamit ng kinokopya yung picture ko at ginagamit sa kalokohan. Hindi po ako yun. Basta may nang hingi sa inyo ng something, ano man ang hiningi sa inyo, nagamit yung aking account, hindi ako yun. Ginamit lang yung picture ko kasi ako po hindi nagtatago. Yung mukha ko, inilalandad ko, ang personalidad ko, inilalandad ko sa radyo at telebisyon at dito sa social media account. Kaya huwag niyong gamitin. Kaya ginagamit nila yung pangalan ko kasi nakikita nila at mukha ko. Kaya inuulit ko, maging maingat po kayo sa YouTube at Facebook, lalo sa Facebook. Ano po, nang gagamit. Basta may nang hingi ng pera o kung anumang bagay, hindi ako yun. Fake account yan, ginamit lang po ako. Maging maingat. Thank you po. Please like and share. Subscribe kung hindi pa. Nabiktima na rin pala si Sir Mike Abe ng ganito. Nung pong dati, nung ako'y mga nasa 200,000 subscriber pa lang, panahon ng pandemya, naku, mayroon pong gumawa sa akin yan sa Facebook. Nagulat ako, mayroong isa akong manonood sa YouTube. Nanonood din pala siya sa Facebook. Ngayon, nag-message daw siya doon sa aking Facebook page. Nung pong time na yun, wala pa akong Facebook page. Sabi niya sa akin, siya daw po ay nag-message doon at meron daw po siyang ibibigay na regalo sa akin. Ngayon, hiningi daw niya yung kung kanino ipapadala yung pera. Nako, binigay naman daw ng Facebook page. Pinadalhan ng nanay. Alam niyo kung ano nangyari. Yung pinadalhan niya, hindi ko alam kung sino. Kasi wala pa po akong Facebook page noon. Ginamit po yung mukha ko, pangalan ko, yung video ko at nagpanggap na ako. Kaya daw pala nagtataka siya pag daw doon sa kachat niya daw yung Facebook page ko. Ang sabi daw, hayaan nyo, pag susunod ko po na video, ko kayo, isha-shoutout ko kayo. Pati sa aking live, isha-shoutout ko kayo. Yun ang sabi po. Nagtataka yung nanay, nag-comment sa akin, Mac, pa-shoutout naman, yun yung pangako mo sa akin, di ba, nung nagka-chat tayo sa FB page mo. Sinabi ko dun sa nanay, sabi ko, wala po akong FB page. Paano po kayo nakapag-chat sa FB page? Wala po akong FB na page. Sabi ko gano'n. Tapos sabi, hindi, nagka-chat na tayo. Binigyan pa nga kita ng di ba, ng regalo. Sabi ko, naku po, sabi ko, na-scam kayo. Wala po akong FB page, wala po akong pinagbibigyan ng aking address, pangalan, kung kanino ipapadala ang pera, wala po akong nakaka-chat na ganyan. Sabi ko gano'n, hindi ko po kayo nakaka-chat. Tapos sabi ko, eto po ang aking Facebook. Inada ko. Pinakita ko sa kanya yung Facebook ko. Sabi ko, eto lang po ang aking account, wala nang iba. Di ngayon, nung chinachat niya yung pinadalhan niya ng pera na Facebook page na gamit yung pangalan ko, ayun, binlock siya. Meron po talagang mga ganyan, mga nang-i-scam po, kaya ingat po kayo. Alam niyo po si Sir Mike Abe, sikat po si Sir Mike Abe at talagang sasamantalahin po ito ng mga scammer.
yung ganitong pagkakataon kasi wala pong alam ko meron siya Mike Abe opinions eh. Pero hindi ko friend sa FB kasi si Sir Mike Abe kaya po hindi ko alam kung meron pa siyang ibang mga account. Baka yun ang kumbaga ginamit siguro Mike Abe o tapos nag-a-upload ng video ni Sir Mike Abe. Syempre magpapanggap yung mga yan at kapag nakuha na loob ng mga manonood, nako manghihingi po yan, magko-comment yan, mag-PPM-PM yan. Ganyan po ang galawan. Nagamit na po ako dati sa ganyan kaya po ako nadala na. Kaya hindi po ako nagpapangalan ng sarili kong pangalan sa FB dahil po kung ano pangalan ko sa FB iba sa YouTube dahil po nagagamit po sa scam. Ngayon naman po syempre si Sir Mike Abe kaya ako sinusuporta ng kanyang channel at tayo nagre-reaction sa kanyang mga video dahil matinong vlogger to hindi naman to nag-fake news kailanman. Ako po isa sa mga kumbaga nakiusap at ako humingi po ng pahintulot na magreaksyon sa mga video ni Sir Mike Abe through Nanay Elvira David. Personal friend po yan ni Sir Mike Abe. Nagpaalam ako bago po ako mag-reaction video sa mga upload ni Sir Mike. Kaya yan, ako ingat po kayo ha. Marami po talagang mga ganyan, mga scammer po yan at mga mapagsamantala. Kaya kung kayo po ay nanonood sa Facebook, mas mabuti pa dito kayo sa YouTube manood. Dito po kayo kay Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Yan lang po kayo. Huwag na kayong magpunta sa Facebook. Dahil po sa Facebook, marami pong scammer. Yan po ang ko. Kaya ako, focus ako dito sa YouTube. Hindi ako nagpe-Facebook. YouTube lang ako. So, yun po. Ngayon, balik tayo doon sa topic. Sana nga, itong mga darating na araw ay may masampulan na nahuhuli ni General Torre. Yung dito kay Bato, matunog na yan. Talagang meron na po na paparating. At nakita naman na natin kung ano nangyari kay Digong, di ba? With element of surprise, wala nang nagawa ang kampo ni Digong kung hindi isuko talaga si Digong at ipakulong doon sa ICC. So, ganun din ang gagawin kay Senator Bato de la Rosa. Tingin ko, magiging maingat na si Bato sa pangangampanya, magiging maingat na to sa mga gagawin niya. Baka nga, ewan lang natin kung sa mga susunod na hearing sa Senado ni Amy Lacson, sa mga susunod na hearing ni Amy, ewan lang natin kung a-attend pa si Bato de la Rosa. At meron din po ako naririnig meron pang isang uhulihin. Sa next topic na lang natin isasama yan. Next video. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Thank you po sa sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Salamat sa pagsama nyo sa aking vlog. At sana po masupport nyo ang ating tropa pips, Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, hanggang ngayon nanonood ka, ibig sabihin, nagustuhan mo ang aking reaction video. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo. Ingat po kayo, happy weekend, happy Easter, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.